Posible nga ba na itong si Jimmy Alapag ang maging bagong head coach na itong Magnolia Chicken Templados? Iyan ngayon ang tinitignang mabuti ng management, lalo na at baka ito na raw ang last conference nitong si Chito Victolero. Alam natin na ang San Miguel Beer malakas yung ugong-ugong napapalitan nitong si George Gallant. At kapag yan nangyari, magkakaroon ng matinding presyo dito sa Magnolia dahil sinasabi na ng mga fans, bakit ang San Miguel ang bilis magpalit ng coach kapag nagkaroon ng hindi magandang performance isang conference lamang. Tandaan natin, kakakampiyon lang nitong si George Gallant nung si Benny Bodrad yung import nila. Pero ngayon natalo sa final sa Meralco, malakas na yung ugong-ugong na baka siya mapalitan. Ganyan din na nangyari doon sa kanyang pinalitan si Coach Leo Austria. So ang tanong ng fans, bakit sa Magnolia hindi ganyan ang sitwasyon? Kaya sa tingin ko, ito ang dahilan kung ba't ang Magnolia tumitingin na ng mga posibleng pumalit dito kay Coach Chito Victolero. Ang isa doon sa mga kinukonsidera ay itong si Jimmy Alapag. Alam natin nasa overseas ngayon si Alapag at maganda ang kanyang posisyon dito sa Sacramento Kings. Pero anytime ay pwede yan bumalik dito sa PBA kung bibigyan siya ng head coaching job na kay Jimmy Alapag na yan kung tatanggapin ito and of course kung i-release siya ng Sacramento. Sa ngayon masasabi natin na kung kunin ng Magnolia si Alapag, magiging maganda yan para dito sa mga players nila dahil alam naman natin ang kalibre ng nasabing individual, hindi lang bilang player kung hindi bilang isang coach. Kaya sa tingin ko magiging maganda to para sa kanila. Ngayon, bukod dito kay Alapag, ito si Tab Baldwin, kinukonsidera din yan ng Magnolia na kunin. Of course, bilang foreigner, hindi siya pwedeng maging head coach dito. Pero alam naman natin, pwede yan na maging active consultant na siya namang pwedeng maging sa totoo ang maging coach ng Magnolia Chicken Templados. Ito nga kayang si Troy Rosario ay lumipat na dito sa Barangay Ginebra. Iyan ngayon ang usap-usapan ng karamihan, lalo na. At itong si Rosario ay isang free agent. Pwede siyang pumirma ng kontrata sa kahit saang team na kanyang gugustuhin. Alam natin merong standing 5-year offer itong Blackwater. At ang maganda sa offer ng Blackwater, 5 years yan, so may security siya. Pero itong Barangay Ginebra, balita, ay mukhang interesadong makuha ito si Troy Rosario dahil naghahanap sila ng isang big man na merong 3-point shooting. At iyan ngayon ang pwedeng ibigay ni Rosario sa kanila. So ito ang isa sa mga posible na destinasyon ng nasabing dating former TNT forward. Pero bukod dito ay gusto rin ng Barangay Ginebra na magkaroon ng isang veteranong presence do sa court para makatulong do sa iba nilang mga players. Ngayon, itong si Rosario, alam natin, meron din niyang offer mula sa abroad. Pati na itong Magnolia at TNT, gusto raw siya makuha. And of course, alam natin, San Miguel, isa rin doon sa mga teams. So, marami ang pwedeng mag-offer dito kay Rosario. At marami na ang nag-o-offer. Pagdating dito sa salary, alam natin, kayang tapatan nitong SMC at MVP group ang isa't isa. So, na kay Rosario na yan, kung alin ang pipiliin niya. Siguro titignan niya yung haba ng kontrata at of course, ay kung meron ding offer overseas. Pero ito si Rosario, sa tingin ko, ang bandang huli magiging desisyon dyan ay kung saan team siya pwedeng mag-compete para manalo ng kampyonato. Dahil syempre mga PBA players yan talaga ang gusto. Ngayon, alam natin na kung mapunta siya sa Ginebra, lalaki tsansa ng Ginebra magkampiyon at maski na sa TNT, Magnolia at SMB. Meron din balita na ang Converge interesado sa kanya. Pero mukhang determinado raw si Coach Tim Cone na kunin ang nasabing player para yung kanilang frontcourt ay biglang lumakas. Lalo na at na-injure nga ito si Jamie Malonzo. Kaya tignan natin kung saan pupunta si Troy.